Sumainyo ang kapayapaan. Maraming tanong ang tao, maraming hinahanap ito, na nakapagdudulot ng kaguluhan kung magkamisan sa kanyang kaisipan. Maraming kagustuhan na kahit sa hirap ng damdamin, layo niyang maabot, layo niyang kamtin. Bakit kaya hindi pagnilayan ng tao? Hindi mo man pagasin ang iyong isip, hindi ka man magpagal na katotohanan, bawat araw, halos walang pahinga sa iyong buhay. Pag niloob ng Ama, kilalanin mo lamang siya, patag ang damdamin mo, maliwanag na isipan ay taglay mo. Halina kayo mga mahal ko, hanapin niyo't ng masumpungan ang tunay na magbibigay galak sa inyo, ang tunay na mag-aakay sa inyo sa liwanag, at ang tunay magbibigay ng ganap na tagumpay. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Kung batid lamang ng tao kung ano ang gawa ng Kristo sa buhay ng bawat isa. Kung bakit ibinigay, kung bakit inihain, kung bakit hinandog. Bawat araw hinagpis ang ginagawa ng taong may pasakit na nararanasan. Bawat araw, takot at pag-aalala ang ginagawa ng nilalang. Halina kayo mga mahal ko, kung tuwirang kilala niyo ang tinatawagan niyong Panginoon, ipapatag niya ang isip at damdamin niyo. Bagamat may nararamdaman kayo kung tapang at pakikibaka na may katapatang pananampalataya, nalilibang naaaliw kayo, hindi nababatid nyo. Kung tinutuon nyo lamang ang isip at damdamin nyo sa mabuti at di kung ano-ano ang laman ng isipan nyo, hindi kaya kayo'y makatawid ng may galak at payapang isip? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Umangot tayo mula kay Marcos. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa Bethsaida. Sa kabilang ibayo ng lawa, samantalang pinauwi niya ang mga tao. Pagkaalis nila, siya'y umahon sa burol upang manalangin. Sumapit ang gabi, nasa laot na noon ang bangka. Samantalang si Jesus ay nag-iisa sa katihan. Nakita niyang nahihirapan sa pagsagwa ng kanyang mga alagad, sapagkat pasalungat sila sa hangin. At nang madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Lalampasan niya sana sila, ngunit nakita ng mga alagad na siya'y lumalakad sa ibabaw ng tubig, kaya't napasigaw sila. Ang wika nila'y multo at kinalibutan silang lahat. Ngunit agad niyang sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot. Si Jesus ito. Lakasan ninyo ang inyong loob." Sumakay siya sa bangka at tumigil ang hangin. Sila'y lubhang nang gilalas, sapagkat hindi nila maunawaan ang nangyari sa tinapay, hindi pa ito abot ng kanilang isip. Maliwanag ang katotohanan, sinong mababahala? Sinong matatakot? Kung ang damdamin mo at kaloobang tinataglay, naruroon na ang tagapagligtas mo. Kagimbal-gimbal man, kaginsa-ginsaman sa pananaw ng tao at pag-iisip ay hindi maapuhap ang katotohanan.
Subalit, hindi malilingid at tunay na may papakita ang dakilang amay suma sa katawan niya. Bilang Jesucristong nilathala sa mundo, dinatal sa tao, tumubos ng kasalanan nito. Halina kayo, mga mahal ko, kung tuwirang ilalagak nyo lamang ang puso nyo, mapag-aharian, mapaparamang lumbay, alalahanin at takot ay mapaparam din naman. Sino nga ang gagawa ng mahimalang gawa? Sino nga ang mahiwagang gumawa? Sino nga ang magbibigay ng napaka-imposible sa lupa? Subalit kung lahat ng tao na anak ng amay naniniwala sa kanyang magagawa, tunay na himala ay kanilang matatanggap. Sino nga ang taong gagawa nito? At sinong makagagawa, mga mahal ko? Wala ni isa mang nilalang natutupad ng ganito, sapagkat di maaabot ng kakayanan niya. Subalit, ang kapangyarihan ng Ama ay patuloy na pinakikita at patuloy na ginagawa kung papaano magagawa niya sa lupa. Ilan kaya ang tunay na maniniwala? Ilan kaya ang tuwirang tatanggap at magsasabuhay na ganap? Sa kanyang pananampalataya, siya'y magiging matapat. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaumbaga, kung ang hangin ay napapatugot, ikaw tao, ano kaya ang nasa pagkatao mo na hindi kayang patugutin ng Ama kung nagpapahirap sa iyo? Huwag ka lamang sumalungat tulad ng ginagawa ng mga alagad na sila'y sumasagwan sa pasalungat sa alon at pasalungat sa hangin. Sadyang hindi makasasadya ng bangka. Subalit, kung aayon lamang, hindi kaya mainam na sila'y makasadyad din. Gayon din ang kalooban ng tao. Kung aayon sa kalooban ng Ama ang kalooban ng bawat isa, hindi kaya maginhawahan at may sadyad niyang maluwalhati sila. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Walang umayon sa kabutihan at kabanalan ng Ama na hindi natunton matwid na landas niya. Walang sumang-ayon sa kabanalan at tumupad sa kabutihan na di ang Ama ang nagligtas sa kanila. Halina kayo, mga mahal ko, lahat ay batid ng Ama, nakikita ang bawat isa. Kaya't sa oras ng kagipitan, tulad ng Kristo iniwan ng mga alagad, subalit sa oras ng kagipitan, dumatal at sumaklolong ganap. Mga mahal ko, sinong Panginoon mo ang hindi sasaklolo sa iyo kung tunay na Panginoon mo nga ang iyong sinasamba? Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan. Netkarameneyahanan. 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 Buhay po ba ang Diyos? Ano ang palagay ng mga alagad sa Panginoong Hesus? Multo. Kumisa ng tao, siyang gumagawa ng multo sa sarili niya. Ginawa niya, kinatatakutan niya. Subalit kung kilala lamang ang kanyang sinasambat tinatawagan, anumang multo na kinatatakutan niya ay ipaparam ng Kristo. Buhay ba ang Ama? Ano man ang mahirap para sa tao, magaan para sa Ama. Ano man ang hindi kayang gawin ng tao ay magagawa niya. Sino ka at ano siya para sa buhay mo? Kaya't kung alam mo may Diyos Ama ka, magtiwala ka. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Kaya't ayon sa kawikaan, ang pangalan ni Yahweh ay matibay na tanggulan, kanlungan ng matwid mula sa kapahamakan.
Ang akala ng tao kung siya ay mayaman ay ligtas na sa lahat ng kapahamakan. Mamahal, katotohanan, ang tunay na kaligtasan, ang paglingap at kaloob ng Ama. Kaya't mapapalad ang mga nasa mataas na antas, subalit ang Ama pa rin ang inaasahang lilingap. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Subalit sa pananampalataya, may hinihingi ang Ama. Sa pananalig, may kailangang tuparin. Sa pagtupad, kailangan ng pagtitibay. Sa pagtitibay, kailangan ng pag-asa. Sa pag-asa, kakamti ng ligaya. Buhay ba ang Ama? Kaya, mula sa Genesis, pagkalipas ng ilang taon, ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sinabi sa kanya, isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at sumakay sa asno kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki. May dala silang kahoy na panggatong. Matapos ang 3 araw na paglalakbay, natanaw nila ang dakong kanilang patutunguhan. Kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan ninyo rito ang asno at kami na lamang ni Isaac ang magtutuloy. Sasamba lamang kami sa dako roon at babalikan namin kayo. Ipinapasan ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong. Dala naman niya ang apoy at patalim. At magkasama silang lumakad. Tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. Ama, ano iyon, anak? Tugong patanong ni Abraham. Mayroon na tayong apoy at panggatong. Ngunit nasaan ang korderong ihahain? Tanong ni Isaac. Sumagot si Abraham, anak, ang Diyos ang magbibigay nito sa atin. Kaya't nagpatuloy sila at sa paglakad, sila'y magkasabay na humakbang. Pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac matapos gapusin. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan, na ipakita mo ng handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak. Taliwas naman sa kaganapan sa mga alagad ng Jesus na turingan, takot na, nababahala at baka lumubog na sila. Subalit itong si Abraham, kabugtong-bugtong ang anak, at maluwat bago ibinigay sa pangakong siya'y magkakaanak, ngayon ay hinihiling pa ng ama na ito ay ipagkaloob sa kanya. Hindi nagdalawang isip, hindi nagdalawang salita ang ama. Tumugon at sumunod sa panawagan ng ama sa atas ng ama. Masakit man sa kalooban,
At kayo'y mga magulang, ano kayang nararamdaman ng isang ina o ama na ang kanyang anak ay hihilingin sa kanya na walang pinagkaiba sa Hesukristo na nilagak ng Ama sa mundong ito. Subalit maliwanag nang ito'y papatayin at sasaksakin, bagamat ang batay nagtatanong na, nagsinungaling ang kanyang ama at tinuran sa dako roon ay mayroon sila. Subalit siya mismo ang ihahain at hindi sinabi sa kanyang anak upang di matakot at wag namang malumbay. Mga mahal, ano ang katapatan ng tao na hindi nakikita ng Ama? Ano ang pagsusumakit, pagsusumikap ng taong sumunod sa kanya na hindi batid niya? At nang dahil kaya sa pagsunod mo, ikaw ay pababayaan niyang malumbay na anak niyang tuwirang tapat sa kanya. Kaya't kung tapat mong yahain at ibibigay ang sarili mo at ang higit na minamahal mo, hindi kaya siya rin mismo ang magbigay ng paraan at higit pang galak sa iyo nang dahil tapat kang anak na sa kanya'y sumunod. Mga mahal, katotohanan, mayroon mang pinahihintulot na maganap ang Ama, subalit hindi niya niloloob ang tapat sa kanya, ay manahan sa lumbay, manahan sa hirap, manahan sa pag-aalala, manahan sa takot. Pinahihintulot man at niloloob niyang siya ay magwikat, magutos, mag-atas. Subalit ang sumunod at tumupad ng tapat, kailanman ay hindi niya pinabayaang ganap. Sino kaya ang anak niya na sa pagsunod sa kanya ay bukal ang puso't binigay ang lahat sa kanya, na pahihintulutang magulapi ang damdamin, mawasak ang damdamin, na siya rin ang nagbigay, siya rin baga ang wawasak? O mga mahal, inyong pagnilayan, habang may buhay, ang Diyos Amay kapiling araw-araw. Maging sa magdamag, ikay nasisilayan. Pagtalima mo'y batid niya, pagsunod mo'y nakita niya, mga salita mong tinanguan sa kanya ay dinalihim kahit ano pa. Kaya't lahat ng sinunod mo't tinupad alang-alang sa kanya, siyang aaliw magbibigay, ligaya't sigla. Halina kayo mga mahal, Amay mabuti sa lahat, gawa niya'y walang kasing liwanag. Walang kasing galak ang dulot sa kanyang mga anak. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaong baga, bakit niloob mo nang sasaksakin? Sapagkat tiningnan ng Ama kung totoong gagawin. Subalit ng tuwirang nakitang bukal sa puso niyang tutok din, siya mismo ang magpapatigil at ganap na nagturang huwag. Sapagkat alam ng Ama, sumunod lamang si Abraham dahil sa kanya at ayaw niyang siya'y mabigo bilang anak na pinagtitiwalaan niya. Subalit, alam din ng Ama na kapag ito'y nawala sa kanya, luluha kanyang mata. Mga mahal, kung minsan niloloob ng Ama na pabayaan ka muna, tinitingnan, minamasdan ang ginagawa mo kung tapat ka nga sa Kanya. At nang makita niyang lubos ang katapatan mo, biglang naparam anuman ang pinagdaanan. Sapagkat kung inyong pagninilayan 3 araw na naglakbayang mag-ama at walang nakakita, ni hindi sinabi sa mga kasama kung anong gagawin niyang paghahain kay Isaac, samang pinagmula ng buhay niya. Kung wala mang nakababatid ng ginagawa ninyo maliban ang Ama, hindi kaya siya rin ang gumanti? Sapagkat siya ang hinandugan nyo ng katapat at makatotohan ang pag-aalay, hindi kaya siyang magbigay
sigla at buhay. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko, kaya't ang mga nagtagumpay sa kanilang pagdalisay, amay na pagpunyagian, nagsumigaw ng buhay ka Ama. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko, alalaumbaga, hinihingi ng pananampalataya ang katapatan mo sa Ama. Ninanasa ng Ama sa pananalig mo'y maging tapat ka. Sa pagtitiwala mo'y huwag mag-aalinlangan ka. Sa pag-asay, mabuhay katwina. Sumainyo ang paghahari, malubos kayong ganap. Sa galak at liwanag, kayo'y mapuspos. Net karameneyahanan. Net karameneyahanan. Net karameneyahanan. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Ang nagiging katatagan, pag-asa, galak, kapag may pinagdaraanan ka, ay ang mga banal na salita niya, na pagninilayan, lilimiin, na wika nga'y pagbulay-bulayin, at ito ring banal na salitang ito ang umaaliw sa isip mo para mawala ang guni-guni mo, ang takot mo baga. Malakas na kamamatay sa tao ang guni-guni. Malakas makapagpapahina ng katawan ang guni-guni. Sapagkat yung guni-guni na yan, na pumapasok lang sa isip mo, hindi pa nagaganap, sapagkat alam mong may sakit ka, naku, baka mamatay na ako. Guni-guni mo lang yan, gumising ka. Baka mawala sa isip mo, at mabuhay ang pananalig mo, lumakas ang katawan mo, sumigla ang pangangatawan mo, ikaw mismo magsabing, aba, nakaraos na naman ako sa maghapon, di ko naramdaman ang sakit ko. Buhay ba ang Ama? Kaya lamang, kapag madalas ka ngang manalangin, may paluha-luha pa, lumuluhod ka pang palakad, naglalakad kang paluhod, wala mo namang pandama na ibinabahagi ang Ama sa iyo at hindi mo na ibahagi sa puso mong pandama mula sa Kanya, baliwala lahat. Sapagkat pagkatapos mong lumuhod at lumuha, pagtindig mo, yung pa rin, mabigat pa rin ang damdamin mo, mahirap pa rin ang kalooban mo na nararamdaman mo. Subalit, sa pagluhod mo at naroroon ang presensya ng Ama at damang-damang yung espirito'y nasa Kanya at ikay suma sa Kanyang espirito, pagkatapos mong lumuhod, magaan mong tatahakin at ihahakbang ang paa mo kung saan kanda ko magtutungo, sapagkat naibsa na ng pananampalataya mo ang hirap at sakit ng kalooban at damdamin mo. Buhay ba ang Ama? Kaya itong pinakamahalagang dapat mabuhay sa tao, ang pananampalatayang buhay hindi patay, ang pag-asang walang pag-aalinlangan, hindi yaong maraming takot alinlangan, bago matupad, bago maganap, baka kaya hindi, baka kaya hindi. Yun ang nasa isip. Kaya, ang naging katuparan, lalong lumala, lalong nahirapan, lalong namatay, sa halip na buhay. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, kay buti ng Ama, magpasalamat ang nabuksan at nakaunawa ng Kanyang mga banal na aral na magsisilbing tanglaw, liwanag ng buhay. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal. At paano naman ito papasok sa puso mo kung mayroon pang hinanakit ito? Kung may pagdaramdam pa, magalit matuwa kayo, hindi papasok. Kaya kailangang mabunot lahat ito at ang makapasok ay ang nadarama mong pagmamahal upang maganap ang ikay mapatag ang isip, magalak na umasa na walang alinlangan.
sapagkat ang Ama mo ay nakilala mong buhay na buhay. Buhay ba ang Ama? Kaya, ayon naman sa unang sulat ni Juan, mga minamahal, yamang gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman. Ngunit, kung tayo'y mag-ibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Huminga nga kayo ng malalim. Nasa iyo ba ang Espiritu ng Ama, anak ng Ama? Kung nasa iyo, maluwag ang puso mong madarama ito. Huminga ka pa nga ng malalim. Kapag ang iyong utak ay hindi umaandar ang mga ugat, kahit may puso ka, di ka na makapag-iisip. Kapag may depresya, ang utak mo, nakomatos ka, kahit tumitibok pa ang puso mo, wala nang silbi. Kaya, ang dapat, buhay ang isip, buhay ang puso. Sa makatwid, kung naririto ka, ibig sabihin ay hindi ka komatos. Kaya ka naririto, ibig sabihin ay wala kang kapinsalaan sa utak at puso mo. Dahil nakakahinga ka ng maluwag. Magsalita ka nga ng Amen. Aba, may pandinig ka pa, may pangunawa. Kaya makakadama ka pa ng pag-ibig ng Ama. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, buhay nga ba ang Ama? Mapapalad ang mga nagpatawad. Sila rin ang magagalak. Mapapalad ang nagbabahagi ng mabuting pag-iisip ay Ama. Hindi nang dahil kaya lang bumuti panandali dahil may pera siya ngayon. Kaya lang bumuti panandalian, nakuha niyang gusto niya ngayon. Kaya lang napayapa panandalian, natuwa siya ngayon. Kundi dapat maghapon magdamag, may kinamtan at wala, payapa ang isipan. Sapagkat ang pumapayapa, namamayapa sa magulong isip, Amang dakila. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal. Nagkaramaniyan. Buhay po ba ang Diyos? Mayroon po ba kayong tanong? Mayroon pa kayong takot? Lahat naman ng tao, kaakibat ay takot eh. Ano po? Sige nga po, magtaas yung hindi marunong matakot. Diyos ka na pag di ka marunong matakot. Kaya lang, pinaparam ng Ama yung takot. Pinapatay ng Kristo ang takot mo sa buhay. Nang tinanggap mo siya at natanggap na, pumapasok man manakanakaang kung ano-ano sa isip mo, binubura, inaalis, tinatapon, nililis siya kabaga. Sapagkat ang nililimi mo't tinatanggap ay ang kanyang banal na salita, na iyong dapat pagnilayan kapag ikay nalilito, na iyong dapat pag-isipan kapag ikay nagagalit, na iyong dapat tanggapin kapag ikay nawawalan ng pag-asa. Sa inyo pong lahat, buhay nga po ba ang Ama? Kung buhay ang Ama, halina kayo, mabuhay ng ganap ang pag-asa. Siya ay dakila, siya ay wagas, siya ay tapat, siya ay puspos, walang kasing dungis. Sabi nga ng Ama, ang lupa, sapagkat ang lupa ay alabok. Subalit,
ako'y walang kasing linis, sapagkat ako'y walang dungis. Kaya kayo'y mawangit, sapagkat kayo'y sa akin nagmula. Buhay ba ang Ama? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Ay, kay bait mo, Ama. Buhay nga po ba ang Diyos? Naganap na po ba sa inyo ang hindi nyo inaasahan, subalit may binigay sa inyo ang Panginoon, natuwa kayo? Hindi nyo pinaghirapan, hindi kayo nag-isip man lang, subalit pagdaka, eka nga, karaka-raka, eto na. Buhay ba ang Ama? Paano pong magaganap yun Alam nyo po ba yung salitang pagdaka, karaka-rakay, eto na, hindi ko po alam yan sa unang buhay ko. At hindi ko alam yan sabihin. Kaya nga ang tanong ko nun sa Espiritu, ano po bang ibig sabihin ng Panginoon? Ba, para palang kidlat yun, hagibis. Pagdaka, karaka-rakay, eto na. At yung salitang susun-suson, sagu-sagunson, dapi-dapiton. Aba, Panginoon, ano po ba yun? Aba, yung pala yung walang patlang. Sunod-sunod na pagpapala ng Ama. Wag mo namang isipin puro pagpapala at biyaya na lang. Isipin mo namang gumawa at manampalataya. Buhay ba ang Ama? At wag mo namang isipin puro kabusugan lang ng tiyan. Busugin mo rin ang kaluluwa. Lalong wag mo namang gawin kasiyahan lang ng sarili. Isipin mo rin ang makasisiya sa Ama. Wag mo ring isipin ang puro kaligayahan mo lang. Alalahanin mo rin ang kapwa mo. Nilalang. Sumainyo kapayapaan, pagharian kayo. Nagkarameneyahan na. Nagkarameneyahan na. Nagkarameneyahan na. Ang buhay tulad ng isang awit lamang, mayroong simula at may katapusan. Kaya't sa tuwina'y nagdudulot ang Ama ng ganang kasiyahan, habang kayo'y may buhay. Halina, halina, mga minamahal, namnamin yung tuwiran, ang wagas na pagmamahal. Sa puso nyo'y dampi at tuwirang kamti, sama ay manahan, wag sa Kanya ay mawalan, habang kayo ay may buhay. Kay sarap namnamin, kay sarap damhin, ang wagas na pagmamahal at matapat na pagmamahal, ang tunay na kaloob at malinis na kalooban, tuwirang bubukal, nunukal kanino man. Hindi mawawaglit sa pananaw ng Ama ang kanyang mga anak. Hindi malilihim ang lahat ng saloobin. Hindi niya nalilimutan, nakakaligtaan ang pangako niya kay Abraham. At sa kanyang pag-ibig na wagas, iniladlad pang katotohanan, binahagi sa sanlibutan, mga salitang banal na kang pagninilayan at pagbubulayan. Ang nadidimla ay magliliwanag na ganap.
Halina kayo, mga minamahal, tantuin ang tinuran. Ganang kuntsing na pangalan, katauhan sa harapan. Di kayang iulat, ni di kayang sambitin sa inyong lahat. Walang nagbigay para ito'y kanyang pag-aralan. Subalit, naganapang sa inyo'y narinig ang mayroong pandinig. Ninamnamang mayroong pangnamnam at tumanggap na ganap. At ang may kaloobang magsabuhay, magalak na tuwiran. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Habang may buhay, alalahanin mo mga aral na tuwirang kay ina, maging sa himig o tono, pamagat man ay isa, nagagawang ilagay sa tao ay iyalay, upang sa inyo'y lubos na sakit ituray ang nag-iisang buhay na pahirap, maring baguhin tulad ng sakit, awiting inialay, inyong pagbulayan, inyong pagnilayan, inyong pagtantuing tuwiran. Bakit nga ba kayo'y matatakot? Bakit nga ba kayo'y mag-aalinlangan? Bakit nga ba kayo'y mag-aalala kung kayo'y manganak ng amang tuwiran? Namang tuwiran ang sa inyo'y tinanggap. Halina, halina kayo, magtanto't magnilay. Damhin ninyo ang aking katapatan sa inyong lahat, mga mahal, nagbibigay ng kaparaanan sa buhay niyong taglay. Sa buhay niyong taglay, sa buhay niyong taglay, kayong lahat ay may alay. Ngayon, ikaw naman ang maluwag ang buhay. Bukas maari may dulutan ang Ama, at sa kinabukasan pa ay iba naman ang kanyang hahandugan. Hanggang lahat, hanggang lahat, hanggang lahat ay mapalaganap na ganap sa bawat anak niya, matapat at marapat. Sa bawat anak niya, tuwirang tumutupad. Sa hirap man at sakit, hindi siya nasubukan na umiwan, nawalay sama. Hindi tinalikdan siya, hindi iniwan, bagkus hinanap pa. Halina, halina kayo,
bawat araw ay namnamin. Ganap ninyo damhin sa kalooban ang dulot na pagmamahal na may buhay tapat, maging sino ka man noon ngayon, magpakailanman lahat ng tao'y inalayan pawang katotohanan ang sakit iniluwas. Tanging kayo ay may balat pa na kung may pandama makakaramdam ng kung ano ang dumampi at sa inyo ay lumapat, sa inyo ay humawak. Ano kaya ang damdaming taglay na sa kaloob-looban sa inyo ay binuhay? Taong aking mga mahal, kayong lahat ay magnilay. Ang may pandinig ay nakarinig. Kay buti mo, Ama, kay dakila mo. Lahat ng paraan binahagi mo sa lupa. Mga banal mong salita'y patuloy mong dinaratal, patuloy mong pinaririnig, nilalahad sa madla. Sa iba't ibang kaparaanan man ang paggamit ng iyong Espiritu sa iyong mga anak, sa isang kaparaanan mo at layunin, yaon ay ang katotohanan pagmamahal mo walang hanggan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Salamat, salamat, salamat. Baka po gusto nyo makipag-misa mamaya, alas 6 ng hapon. Naanyayahan po kayo. May misa po tayo mamayang hapon, alas 6, at may gawain. Tuloy pa rin ang gawain. Mayroon po bang nabuhay na walang pinagdaanan? Mayroon po ba? Lahat ng nabuhay, iniluwal sa sinapupunan, pinagdaanan ay sinapupunan. Tama po ba? Iba't ibang pagluwal, iba't ibang pinagparaan ng Ama. Lahat po, ano po? Lahat ng nabuhay na nilalang sa loob ng sinapupunan ng kanilang magulang doon nagmula. Subalit, yun po bang sinapupunan na yaon ang bumuhay sa kanila? Sa inyo, sa bawat isa? Sino po? Salamat po. Makakatawag na po ba kayong ama ko? Sabihin nyo nga po, ama ko. Naway wag ka nang mawalay pa. Sa pangalang Hesukristo, lubos ka naming makilala pa at madama. Pagtapat sa puso nyo yan, makakadama kayo ng maganda. Buhay po ba ang Diyos? Sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa
ang Ama. Pagkat winika niya, manahalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manahalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Totoong-totoo po, may mga taong kapag nalulungkot ay mamamasyal, pupunta sa ganon, pupunta sa ganyan. Pag uwi, dumadaing pagod, nagastusan, nahirapan. Nalibang ba noon? Pagdating yung tinakasan, yun pa rin. Tama po ba? Bakit kaya ang gawin ay huwag tumakas, harapin. Huwag maglibang, manalangin. Tama po ba? Subalit hindi masama ang maglibang. Huwag lang ang dahilan ng paglilibang mo ay pagtakas. Sapagkat hindi ka makatatakas doon. Harapin mo, malulutas. Buhay ba ang Ama? Kung minsan, sabi ng tao, ay nako, matulog na lang kaya ako, kesa ako ay manalangin, baka lumakas pa. Paggising niya, nanlalambot siya. Kasi ang hirap kang bumangon Diyos ko, kahit nakaiga ako, mananalangin na lang ako. Pagbangon niya, bakit nanlalambot ako? Sinubukan niyang nanalangin, bumangon. Ay, Diyos ko, talaga palang iba yung nananalangin nakabangon. Buhay ba ang Ama? Pag pera hinahanap, nakakatindig. Pag nananalangin, ayaw bumangon. Buhay ba ang Ama? Nako, kahirap nga naman ng kalagayan ng Ama sa inyo. Lagi na lang papasa-pasa todo. Ang wika ng Ama, unahin nyo ako. Hindi laging pangulelat ako. Pag nakanta nyo na gusto nyo, ewan ko na sa'yo, Diyos ko. Buhay ba ang Ama? Habang nakikiusap, ang daming pangako niya. Pag nakanta na'y nakalimot na siya, nagkasakit na siya ng insomnia. Nagkasakit pa ng kalimot. Buhay ba ang Ama? Ay, nako. Ilan kaya yung taong matandain? Ano? Yung matanda na'y hindi pa ulyanin. Hindi baling lahat, malimutan niya. Huwag lang ang bumuhay sa kanya. Ay, napakapayapa niya at napakaligaya niya. Kaya po ko dito, kaya pumunta ron. Sige na, sa'yo na. Pagparaya na. Naku, ang tao nga naman, pagising sa umaga,
Tinatalagtad na sa isip niya, saan kaya siya pupunta? Ano kaya gagawin niya? Paano malulutas sa problema? Hindi niya nasabing, Diyos ko, salamat, nagising pa ako. O kaya naman, ay, Diyos ko po, tanghali na pala, naku po, ang aking negosyo, ang aking Diyos ko, patawad po, Panginoon. Ako po, niligo pa. Ako po, tarantang-taranta. Bakit kaya ganon? Samantalang ang magbibigay ng lahat sa Kanya, siyang laging wala siyang panahon. Mga mahal, magnilay, magbulay kayo. Ang bawat araw, walang hindi magagawa ng Ama. Maging segundo, may gagawin siya. Kung lahat ng puso ng tao sa Kanya ilalagak at siyang maghaharing ganap, walang tao na matitigib ng pait. Sumainyong kapayapaan, kaya nga't ibinigay ang punong ubas, tunay na makatas, tunay na matamis, sagu-sagumpol, gumagapang ang baging, kung mamungay sa gumpol, kung gumapang ay kay inam. Kaya kung magiging tapat lamang ang tao, oo, hindi ka nga pinayaman, subalit mayroong kang kalusugan. Oo, wala ka nga kayamanan, subalit mayroong kang liwanag na taglay. Oo, lahat sa'yo sa palagay mo'y kulang, ngunit huminga ka, ikaw ay may buhay. Bakit di mo maalala yan? Ikaw na nakalimot sa lumalang. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Kung ma-imagine mo lang yung itsura ng mga alagad, ano? Habang nasisindak, multo, sabi nila, no? Di po ba yung taong nasisindak, sabi niya, no? Pero alam niyo po, kapag ang Panginoon ang nasa sa puso mo, kahit may kumalabog dyan, kahit may bumagsak doon, sabi mo lang, pero wala na yun. Ay, teka, mali-mali ka ba? Buhay ba ang Ama? Ang mahal. Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Ibig sabihin, kahit nagkakalantugan dyan, maingay dyan, nakakatulog ka pa rin. Sapagkat hindi naman yung tulog na yun ang nagpapagising sa'yo eh. Yung isip mong nagagalit, yung puso mong naiinis. Dahil, kaingay naman doon. Eh ano ba, kahit magbagsakan ka dyan, magputo ka ng diyan. Ano? Basta ako'y sapagkat ang Diyos ang nagbibigay kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, subukan lang po ninyo, maglakbay kayo sa malayong lugar at ang Panginoon ay nasa puso nyo mula doon sa inalisan mo hanggang sa dinatingan mo, tulog ka pa rin. Maliban na nga lamang kung ikaw ay nakikipagkwentuhan. Hindi chismisan, ha? Ang pinag-uusapan ay Diyos amang mahal. Nako, kahit napakalayong biyahe, di mo mararamdaman ang pagal na katawan. Sapagkat ang nararamdaman mo ay ang nag-uumapaw na kagalakan ng puso mo. Subukan po ninyo. Pag hindi nyo naramdaman, sinungaling sa paggawa kayo. Subalit kung totoo nyong ginawa ito, aba, sampalin nyo sarili nyo, wag ako. Sabi, buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Bakit po? Totoo po yan. Kung dating hindi ka makatulog, konting kislot, naiinis ka. Pag ang Ama, ang Kristo at Espiritong sumayo, ay nako, bahala kayo dyan. Basta, di mo na alam kung ano itsura mo sa kakatulog mo. Ano? Pero alam niyo po, kahit kumain ka ng masarap, marami kang pera sa bulsa, marami kang kung anong pera mo, kung nasaan saan, pag hindi patag ang isip mo, sabi mo, nakapikit ka. Eka, kasi hindi makatulog. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Ang mahal, magnilay,
magbulay. Magnilay, magbulay. Magnilay, magbulay. Diyos ay buhay. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Ay, salamat po. Nakaraos na naman ang isang araw. Meron pa pala mamayang gabi. Alam niyo po, pag bawat araw na nakakahulag po sa misyon, ay salamat Panginoon, nakatapos na naman po kami sa aming misyon sa araw na ito. Kayo po kaya nagpapasalamat, ay salamat Panginoon. At kami po ay nabuhay na naman ngayon. Ano? Kaya yung maraming puro salbat, sabi ng Kapampangan, manyalbat yang manyalbat, ay ginukumbiyene. Eh, Diyos ko, may pa kanini, makanano, makananya, no, nenenet. Ano? Sabi ng Tagalog, eh, Diyos ko po, ano bang buhay re, pa kanya ng ganito, ganito ng ganito. Sabi ng English, ewan ko po. Buhay ba ang Diyos? Daming nagtawa, no? Di baling tanga ka, basta ang mahalaga, mahal ka ng Ama. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. O, may tanong po ba kayo? Alamin sa Aba. Ba. Tayo na po. Oh, maluwang pa ang oras.